Hi guys! Good evening po sa lahat. So, medyo madilim and then against the light tayo. So, order na naman ng pita bread as usual. So, siyempre, pagsisipagan mula pa kanina. So, meron tayong determination and perseverance. Tama ba? Para yung mga gusto natin bilhin is mabibili natin. Pambayad utang pala. So, ganun pa rin, syempre, gumagawa pa rin ako while making my video. So, balik tayo doon no, nung last time is konting lang, pahapyaw lang ng ginagawa ko, and then yung nagkwento-kwento tayo ng konti. Ngayon naman, siguro topic natin ngayon is pagiging empleyado. So, big deal nga yun, di ba? Sabi ko sa inyo, dahil 4 years ako, then, hindi naman, sa pagmamayabang, siyempre, hardworking tayo as empleyado. Parating pinupuri, hanggang puri. Hanggang puri lang. Siyempre, pagiging empleyado is maganda naman ang pagiging empleyado. Siyempre, may SSS, may pag-ibig, may mga incentives, at kung ano-ano pang binibigay ng company. And then, every 15 days, may sahod ka. 30th day, may sahod, may 13-month pay, may bonus if meron. At siyempre, maganda ka kapag nagtatrabaho, di ba? Classy ang dating, sosyalin, kasi nakadamit, maayos, naka-lipstick, naka-makeup. At siyempre, office girl, ibang level ang tinitignan ng tao kapag office girl ka. Ibang level kapag empleyado ka, ang taas ng dignidad. So, ang tanong sa inyo, naniniwala ba kayo na ang dignidad ng isang tao or ang dignity ay nababase daw sa trabaho? Or kung ano ka ngayon? Siguro yung sagot ko, based on my own opinion, ang dignity ng isang tao at yung respect na ibibigay sa'yo is nababase rin kung anong klase kang tao. It doesn't matter kung labandera ka. It doesn't matter kung farmer or nagtatanim ka. It doesn't matter kung basurero ka. Ang importante is mabuti kang tao, wala kang inaapakang tao, hindi ka marites o kung ano pa dyan, di ba? Hindi ka naninira ng ibang tao. Di mo ginagawang almusal, kapihan, at kung sino pa ang buhay ng ibang tao. So yon, ang magle-level up sa'yo is pagiging mabuting tao at pagiging kapwa-tao. Yun lang ang masasabi ko. So, based on my own experience, so, pagiging empleyado, sabi ko nga, almost 13 years na ako naging empleyado. Siyempre, happy. Maganda, madaming damit, maraming shoes, maraming bag, nakakapunta ako kung saan, nakaka-travel, kasama yung aking boss, super saya-saya. Pero, meron talaga na parang puwang sa sarili mong hinahanap mo na parang, siyempre, meron kang accomplishment. Dapat meron kang accomplishment. And yung ginagawa mo is based doon sa assignment na binibigay ng boss mo. So, kumbaga, meron kang daily activities na routine na sinusundan. Compare mo na hindi ka empleyado. So, yung 8 hours mo is hawak mo. Kung gusto mong matulog, gumawa, magtrabaho like ganito, gabi na, gumagawa ako. Kapag gusto ko magpahinga, papahinga naman ako. Pero kapag empleyado ka, yung lahat ng gagawin mo is nakabase doon kung ano yung task mo. Kung minsan pa nga, kung ano yung job description mo, more pa doon. Pipigain ka kapag alam nilang meron kang talino, ideas, o kung ano pa, pipigain ka nila. So, doon lang papalakpak yung tenga mo kapag merong appreciation, acknowledge nila. Yun, siyempre, sa'yo din fulfillment sa sarili. Pero iba pa rin yung fulfillment. Oo, mahirap na hindi ka na empleyado. Kasi, you're making money for living. Hindi yung empleyado kasi, working, the reason why kaya nag-empleyado, because sa pera, para mabuhay, 'di ba? Yung empleyado. Bis yun ha, mahal.
nasa inyo na yun kung ano naman yung opinion nyo. Pero sa akin sarili is yun yung opinion ko. Kung minsan napapaisip nga ako, siyempre kapag walang racket, walang mahina yung tindahan ko, siyempre yung benta ko lang naman dyan, mga soft drinks, chicheria, biscuits, okay, ukay, lamination. Ito, nagpapa-order ako nito. Meron pa akong extra, nag-insurance, or kung ano pa doon, sideline. Kung minsan nga, tagaluto, tinatawag ako kung may occasion, nagluluto. So, siyempre may talent fee, which is so very happy naman ako. So, na-appreciate. Pasensya na pala, yung pagmumukha ko, parang kung titignan nyo sa videos is parang eye bag, hindi against the light po kasi ako din, hindi ako mahilig na lipstick. Yan lang po. Kahit nagtatrabaho ako noon, hindi ako nagli-lipstick kasi minsan pa nga pinagsasabihin ako, Mona, mag-makeup ka naman. Mona, mag-lipstick ka naman. Ayun. So, yun. Kaya, if you're planning na mag-resign at siyempre, yun nga, sabi ko, dapat ay naka-set up na ahead of time, or kung minsan nga, hindi mo naman kasi yun masasabi kahit sabihin mo pa nga nakasulat yung daily activities mo sa trabaho mo, iba pa rin yung nangyayari pagka kinaubagahan. At least meron ka lang na tinitignan or kinikip track na bagay doon kapag sinusulat mo or pinaplan out mo. So sa lahat na gustong na maging like ko na hindi na empleyado, self-employed na lang. So I consider myself as entrepreneur. Yun, ihanda nyo yung sarili nyo na yung routine nyo is mag-iiba na. Siyempre mag-a-adjust yung katawan mo, hindi ka nagigising na gigising ka ng umaga kasi meron kang negosyo, pero iba pa rin yung hindi ka na kailangan na mag-makeup o galore. Pwede naman kung gusto mo at yun yung practice mo sa sarili mo, nag-makeup ka ba after mo, kahit sa bahay lang nagli-lipstick, okay lang din naman. Pangalawa, andyan yung di mawawala yung mga marites na sinasabi ngayon. Uso na ngayon kasi yung term na marites, yung ano na lang, 'di ba? Sasabihan ka na, ay nag-resign siya, ganito. Asan na siya ngayon? Ganyan. Hayaan mo lang. Ba't ba sila magki-keep track sa'yo? Ano ba yung makukuha nila sa'yo? 'Di ba? Wala. Hindi naman nila ikakayaman. So kung ikakayaman nila, so good for them. So sa akin lang siguro din, no? Kung mag-resign, ay siguro ay ano na lang, i-plan out na lang ng maigi, pag-isipan, kung ano ba yung mga business mo, yung ganito, ano ba yung hilig mo, and then, isa pa is, meron kang konting capital to start off, kung ano man, yung business mo, and then, i-enjoy mo. At, syempre, pagsipagan mo para paunti-unti, hindi naman kasi kapag nagaganito ka, hindi naman agad-agad na yayaman ka. Lahat naman siguro naging inang mayaman, maraming pinagdaanan, maraming flaws din, maraming down din, na hindi naman nag-grow lahat. Siyempre, kapag nagbi-business ka, andyan yung lugi. So, high risk na tinatawag. Parang investment ito. May pagkalugi, and then, meron naman na siyempre, kung minsan, piyesta. Kung minsan, wala din. Diba? Ibig sabihin, piyesta. Marami kang pera. Marami kang pagkain. Kasi marami kang kita. Parang ganun. So, yan lang. You should know how to manage your time. And then, be productive and resourceful. Yun lang yung akin. So, ngayon, ini-enjoy ko na yung hindi ako nagiging empleyado kasi mas nahahawakan ko yung oras ko. Isa pa, napupuntahan ko, if in case gusto ko naman pumunta doon ganito, hindi ko na kailangan mag-file ng leave o magpaalam sa akin ng boss, sa boss ko para mag-leave ako, para makapunta ko sa lugar o kung saan man. At least, siyempre, hawak ko yung oras ko, hawak ko yung katawan ko, diba? And then, kung meron naman akong gusto pang ideas at gawin, so ini-improve ko yun at ina-apply ko kung dapat nga bang i-apply sa daily activities at daily tasks or living ko para umayos naman. Siyempre, may extra tayong pambiling ice cream, may pambili din tayong lechong manok minsan,
Tapos may pambili din tayong pang barbecue minsan. Yung nakakakain ka rin ng mga bagay-bagay na gusto mong kainin. Yan lang. So, I wanna share that lang sa lahat. Sana na meron din kayong makuhang ideas. And then sana naiintindihan nyo kung ano yung konting, ano ko lang, ano tawag nito, yung based on my experience lang, and then yan yung sinasabi ko is based on my opinion. So nakadepende na sa'yo. Thank you sa lahat ng like and then reaction. So maybe next time iba na naman while I am doing ng mga ibang product or kung ano dyan ay meron tayong konting talk or topic na pag-uusapan. Sana may napulot kayong aral. So, thank you. Bye-bye. Sana na-inspire din kayo. Salamat.